Una po sa ating mga balita, walang labis, walang kulang. Ito ang paalala ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis pagdating sa adjustment ng presyo ng petrolyo ngayong umiiral ang National Energy Emergency. Sinabi yan ng ahensya sa harap na rin ng ikalawang round ng malakihang price rollback sa mga produktong petrolyo. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Sa muling pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, tumaas ang pag-asa ng mga tsuper at motorista na magtutuloy-tuloy ito hanggang makabangon sila. Kagaya na lamang ng driver na si Joshua Bailon, 3 linggo na siyang hindi nakakapagpadala sa kanyang pamilya na nasa probinsya dahil kahit tuloy-tuloy ang pasada, hindi naman nagiging sapat ang kanyang kinikita. Kaya naman dahil sa magkasunod na linggong malaking rollback sa diesel, malaking tulong anya ito para makapagpadala muli at makatulong sa kanyang pamilya. Malaking tulong sa amin yun, malaking discount. Bakit po? Kasi yung discount na yan, punta na sa amin yan. Dapat matuloy-tuloy yung pagbaba, ibalik dati yung 55 na diesel. Hindi rin nalalayo ang sentimiento ng MC taxi rider na si Michael Foronda dahil bukod sa makatutulong sa kanyang pamilya ang sunod-sunod na rollback, tulong na rin anya ito sa mga pasahero. Sana magtuloy-tuloy kasi malaking tulong sa mga mototaxi rider, sa mga community, sa mga taxi, sa mga jeep, lalo na sa jeep rider. Kasi nawawalan talaga sila ng pasahero. Epektibo na ngayong araw ang malaking tapyas sa presyo ng diesel. Aabot sa 24.94 pesos kada litro ang ibinaba ng diesel, habang ang gasolina ay 3.41 pesos kada litro ang tapyas sa presyo, habang ang kerosene, 2 piso ang bawas presyo. Mas malaki ang ibinaba ngayong Martes kumpara noong nakaraang linggo dahil sa loob lang ng 2 linggo, umabot na sa 45 pesos ang ibinaba ng presyo ng diesel. Pinaiigting naman ng pamahalaan ang pagpapatupad ng bawas presyo sa mga gasolinahan kasabay ng 10 pisong diskwento kada litro para sa mga public utility vehicle drivers sa loob ng Metro Manila. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Samantala, dahil sa sunod-sunod na rollback, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin ang patakaran pagdating sa presyo ng langis na kailangan sundin ng mga gasolinahan sa ilalim ng Executive Order No. 110. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback. Pag rollback siya, dapat 24.95 yan. Dapat yung rollback would be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po, na-announce din ng Presidente nung Friday yan. Pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na puspusan ang ginagawa ng pamahalaan para matulungan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, sapat ang supply ng langis sa bansa na aabot sa 54 na araw ang itatagal ng produktong petrolyo batay sa huling inventaryo ng DOE. Nakaantabay rin na ang ahensya sa presyo ng langis na konektado sa presyo sa international market at linggo-linggong nakaabang para sa inaasahang rollback. Ang dami pong pwede nating iambag po, no, na solusyon po sa bansa natin. This is not a problem caused by any Filipino. This is a problem caused by the war in the Middle East. But we can go through this, no, together. Sama-sama po, tulong-tulong pa. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.